Alam niyo, nasasaktan talaga ako. Kaya ginawa ko ang bidyong ito. Habang nanonood ako dito sa magulang na ito, ay mas lalong nasasaktan ako. Lumuluha din ako. Kagaya din ng magulang na napanood ko ngayon na lumuluha siya. At dapat makita ito ng buong na mga tao sa Pilipinas. Kasi hindi talaga basta-basta. At dapat din makita ito ng ating gobyerno, ng ating tagagawa ng batas, mga kongresman at ng Senado. No? Upang magawa ng aksyon ang problemang talagang na siya kumbaga, kung sa katawan pa, sakit sa katawan, ay lamat na sa buong katawan niya. Ang gobyerno natin ngayon, ang bansang Pilipinas, ay inaanay na talaga. Kahit paaralan natin, kahit yung paaralan natin na PUP, dapat sagutin ito ng mga taong gumagawa ng recruitment, kagaya ng mga Anak Bayan, Anak Pawis, Gabriela, o kung ano-ano pang klaseng organisasyon na nag-recruit ng mga kabataan, mga anak natin upang magrebelde, ay dapat kasuhan ang mga taong ito. Alam mo, dapat ang ikaso sa kanila ay murder, yung mga nag-organisa. Kawawa ang nangyari talaga. Marami. Alam mo, isinilang siya upang mamuhay ng matiwasay, masaya sa mundong ibabaw. Ngunit anong ginawa ng mga recruiter? Habang nag-aaral siya doon, ang inaano sa isip niya is born to kill. Hahasain muna siya sa mga kung ano-ano na ipapakita, yung mga kahirapan na meron naman talagang ganun na maghihirap. Kasi may mga tao naman talagang tamad, kaya maghirap. Hindi yung i-brainwashing mo yung bata para magiging born to kill na siya. Na sa pagdating ng mga niya, na sabihin natin nasa white area pa siya, kung ano ng level ang ginagawa ng mga recruiter nito, hanggang magiging nasa red area na siya at mag-armas na siya, ay pumapatay na. Mamatay at magpakamatay. Kaya, dapat sa mga recruiter ay gumawa ng batas ang ating mga kongreso at mga senador. Nakasuhan, tanggalin sa bawat paaralan ang mga organisasyon na ito dahil ito ay anay sa ating bayan. Panoorin ninyo. Ipapakita ko sa bidyong ito kung gaano kasakit yung naramdaman ng nanay. Napaka-espesyal na. Hindi lang ito, siguro maraming video ng ganito. Kaya, yan ang dapat aksyonan ng ating mga kongreso. Hindi yung naman talaga. Dapat matanggal ang mga organisasyon at kasuhan. Habulin. Kasi marami ng kabataan na mamatay at pumatay na andoon ngayon sa bundok. Dapat talaga. Wala ako ang ibang makarekomenda kundi ganun lang. Ito, panoorin ninyo. Alam ko na, pagod ka na anak. Tama na, nandito kaming pamilya mo na tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi titigil si mama, sila daddy, sila ate, na hanapin ka. Hanggang malakas kami, buhay kami.
dito lang kami, kukuhain ka namin hanggat mapagod ka dyan. Ay maibahagi ninyo sa amin ang damdamin ng isang nanay na hanggang ngayon ay naghahanap at nangungulila sa presensya ng kanyang anak. My first question is, kumusta po ang pangungulila ng isang nanay na katulad ninyo? Napakasakit po sa wala kang gabi na hindi ka kalmado. Kasi alam mo, may isa kang anak na nawawala at hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa kanya. Natutulog ba ng maayos? May nakakain po ba? Yun yung sumisiksik sa bawat magulang, lalo na kung ikaw ay isang ina na ang anak mo hindi mo alam kung saan mo makikita o saan mo pupuntahan yung anak mo. Kung saan mo makikita siya. At alam mo mismo na nasa panganib siya. Alright. But did you ever think, Ate Luisa, that Louvain, or otherwise known as Beng, mapupunta sa ganitong landas? Naisip mo ba yun noon? Wala po sa hinagap ng isip ko na kaya niyang gawin yung ginawa niya na ngayon na iwanan kaming pamilya. Dahil napakalambing niyang bata, laging nakamama, lagi yang nakasunod sa akin kung saan ako pupunta. Kahit uwian na sa school noong high school siya, high school na yun, sir ha, pupunta pa siya sa school para sabay kaming umuwi. Ganun siya ka-attach sa akin, hindi lang sa akin, sa buong pamilya. Okay. Kasi teacher din kayo. Yes po. So, kung saan siya nag-aaral ng elementary, Yes doon po. kayo nagtuturo? Yes po, sir. Okay. How do you describe yung kanyang pagiging bata noon? Si Louvain po, siya yung pinaka-kikay sa amin. Siya yung Kikay? pinakamasayahin po yan, sir. Siya yung nagjo-joke po sa amin. Kasi mga ate niya, mga ano yan, tahimik. Siya po yung maingay, loud, na dahil siya yung nagpapasaya talaga sa amin, sir, sa pamilya namin. Wow. Ma-joke po talaga siyang bata. Yun yung kaya hindi ko talaga maisip na mapupunta siya dun, sir. Okay, so ang buong tahanan natin ay talagang punong-puno ng Yes saya po. at galak. Yes po. Parang siya yung apple ng aming... Apple of the eye ng yes, pamilya. apple of the eye ng pamilya. Kasi pag pinasayaw siya nung bata siya, Oho. sayaw siya. Talagang may video pa kami nun, sir, na sa Christmas. Kahit po, both sides sa family ng asawa ko, family ko, pag pinasasayaw siya, sayaw po siya. Talagang niya, sir, out niya, kikay niya. Kahit nung na siya, 14, 15, hindi nagbabago yung saya na nararamdaman niya, na ipinapakita niya, hindi sa amin, sa mga kaklase niya, sir. Ganun din po. Pero saan niya po nakukuha itong ganitong klaseng attitude na masyadong masayahin? Sa pamilya po namin kasi, sir, mahilig kami mag-joke, mag-asaran. Tapos sa pamilya din ng both side, ganun din po. Talagang close talaga kasi kapag weekend, pupunta kami sa mother side ko, sa mother side. Pag sa ibang pagkakataon naman, father side, talagang hati. And Christmas, ang nakalaan po talaga yan sa morning, sa mother side ko. Pag sa gabi, madaling araw, yung 24 ng gabi, mother side. Pagdating ng umaga, punta na kami sa father side. Yun ang routine namin, sir. Okay, so talagang hinati nyo, Yes, no? sir. Oh. Ang lahat ng pagkakataon Yes po. na mag-celebrate ng mga importanteng okasyon. So, family-centered talaga. Talaga, sir. Oh. So, pinalaki nyo ang bata, si Beng, na nandun talaga ang presensya ng buong pamilya. And then, guided nyo Yes, sir. sa klaseng moral meron kayo, pagmamahal. And then talagang ipinapakita nyo na nandun yung presensya ng lolo, nandun yung presensya ng lola. Pero sa father side, paano nyo nakukuha yung presensya ng lolo, ng lola? Kasi 'di ba, yung mga anak nyo, hindi naman sila kasama sa pamilya. So paano nyo nakukuha yung presensya ng lolo, ng lola? Kasi 'di ba, yung mga anak nyo, hindi naman sila kasama sa pamilya. So paano nyo nakukuha yung presensya ng lolo, ng lola? Pero sa father side,
napupunta din kayo doon? Yes, sir. Napupunta kami doon, lalo na pagdadating ang lola niya. Galing ilolo at lola niya kasi nasa Amerika po ang ano niya. Talagang, ano yan, kailangan makita ang lahat ng mga apo niya pagdadating sila. Alright. So, kahit wala din po ang lola at lola niya doon, kasi hindi naman regular na umuwi, talagang meron po yung tita niya na, dalaga, yun ang nag-aano sa amin. May attendance pa po yan. Bawat family. Galing Kasi may may complete package to ha. Ganun po talaga. Tapos may pa-games pa ang mga spinaklan. Opo. And in every occasion, talagang Yes nagpe-perform si Louvain. Yes, sir. Pati yung kasi nung namatay na po yung lolo niya, isa sa okasyon namin na pumupunta doon sa simbahan na kung saan lagak yung lolo niya, yung father ng asawa ko. Tapos nung na siya, nung nag-rally na siya or ganun pa rin, siya mismo pumupunta lang mag-isa, sir. So na-instill? Hindi, opo. Yung mga family na ginawa namin, talagang hindi rin niya nakakalimutan. Alright. Nung hindi pa siya masyadong, Hindi pa siya masyadong agitated and radical. Opo. Kailan nyo na-observe na nag-iba na ang direksyon ni Louvain? Opo. Senior high, sila yung unang bugso ng senior high, sir. Okay. Tapos naging president siya doon. First sem, okay pa. Nagsabi pa siya sa akin, ma, proud po ako sa grades ko. In-screenshot niya yung grades niya with 87 ang pinakamababa. 90 plus na po lahat. Sabi ko, natutuwa naman po ako. Kasi maliit na bagay na decision niya, malaki, maliit, sinasabi niya po sa akin. At kung ano may accomplishment niya, sinasabi din niya sa akin. Wow. Tapos, ayun na po, sir, sabi niya, ma, pwede ba akong sumali sa anak bayan? Ang sabi ko lang sa kanya, hindi ko alam ang org na yan. Sabi ko, huwag kang sumali dyan kasi hindi ka marunong mag-balance ng ng oras mo. Baka masayang yung, masira yung pag-aaral mo. Sabi kong ganon. Tapos sumunod na yan, sabi niya, ma, mayroon akong papipirmahan na na 3 days daw siyang magkakaroon ng field trip or ganon. With? Basta lang sa school daw yun. Okay. And then tinanong ko, UP po ang dalawa kong anak. Meron ba kayong ganito anak? Sabi kong ganun. Wala yan ma, wag mong pirmahan. Hindi ko siya pinayagan po. Sumunod na week, sabi niya ganun, ma, may group study kami. Gabi na, nasaan ka na? Doon ako nagagalit. Kasi sir sila, college ko lang sila binibigyan ng cellphone kasi malayo na sila. Yes, sir. So they were very disciplined during their younger years. Galing Tapos ang ko po sila, alam nilang natataranta ako lagi pag nawawala sila. Kailangan mag-text sila kung nasa school na ako, mapauwi na ako. Pag hindi, nakikitext sila, sir. Wow. Kung wala silang load. Ganon sila, sir. Ganon silang tatlo. Okay. Dahil alam nila po, ako ay laging natataranta. Kapag minuto o oras lang silang nalilate. Okay. As we speak right now, yes, sir, reddish na yung mata ninyo. Apo. Bakit? Kasi bumabalik yung kung ano sila noon. Yung pinalaki mo na maayos. Hindi man kayo ganun kayaman. Pinilit mo maging komportable sila. Silang tatlo. At saka kahit na hirap kami na mag-asawa na itaguyod sila dahil tatlo sila, sir. Okay lang sa amin, pero lumaki silang masunurin, mapagmahal. At saka family talaga sila, sir. Kami, yung pag may dito sa bahay, may ginawa ang daddy nila, doon kami matutulog. May bagong gawa sa baba, doon kami matutulog para kami mga tangang pamilya na. Ganun kami, sir. Tapos sa taas niya, doon kami natutulog sa lahat po kami, kahit may mga kwarto-kwarto na. Ganun po, kabanding po yung aming pamilya. Okay. But ito ay nasira. Yes, sir. Isang iglap. Sabi niya, nasa group study. Sabi ko, kung totoo yan, nagagalit na ako. Mag-picture ka.
Nagpicture naman, sir. Masunurin kasi talaga. Okay. Akala ko po, ano siya, mangkaklase niya, kundi spokesperson na po yun ng anak bayan pala. At yung isa na nakalawit na gano'n na kamay, isa rin po sa nagre-recruit sa kanila na nawala din later on na LFS naman. Anak bayan naman. Kumbaga, umbrella pala sila. Wala talaga akong alam. O sabi ko, kumain ka na ba? Oo ma, kumain na kami. Kayo ma, kumain na ba kayo? Oo, kumain na ako. Sige, matulog ka na ma, wag mo na ako intindi. Parang ganun siya ka-sweet po na anak. So kahit dahan-dahan siyang na-radicalize doon sa Yes, sir. white area, kung tawagin, sa legal fronts ng CPP, NPA, NDF, may malasakit pa rin. Yes, sir. Tapos, pero ganun na, isang pitik lang, parang yung laman ng FB niya, naging galit na sa gobyerno. Sabi ko, ano nangyayari dito? Tapos mga months, nawawala-wala na siya. Sabi ko, saan ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Hanggang sa sumunod, nawala na siya ng 1 linggo, 2 linggo. Doon ako, sir, para akong naloloka na. Dahil nawala po siya, nag-emersyon siya na pang-aagaw ng kabahayan sa Pandi, Bulacan. Inisa-isa ko po yung anak bayan na kasama niya sa org. Maawa na kayo, anuhin niyo sa akin ang anak ko, nasa amin. Naawa naman po. Ang sabi, nasa Pandi nga. Inano ko yan, yung pangalawa ko pong anak ang kasama ko. Ginaygay po namin yung Pandi, Bulacan. Akala ko isa lang, hindi po pala. 5 yata o 6 na kabahayan yan. Ginaygay ko po yan isa-isa, ngunit wala pong nagsasabi sa akin na nandito anak mo, nandiyan, sabi gano'n. Para kaming bolang pinagpapasapasahan. Nandoon sila sa nandoon sila sa tower, may tower pa. Nandoon lahat ng mga aktivista. Okay. Para po akong naghanap ng karayom sa Talahiban. Umuwi po kaming luhaan ng anak ko. Wala po kaming nakita hanggang sa kinulit na naman ng anak ko. Doon siya mismo pumunta sa org ng anak bayan sa PUP dahil PUP din po siya. Maawa na kayo, sabi namin, yung kapatid ko gustong-gusto na makita ng ng nanay ko, sabing gano'n. Hanggang sa sabi, may makikipag-usap daw po, makikipagkita sa harap ng UST, graduation time po namin noon. Talagang umalis po ako mismo. Madalian mo, kasi sa anak ko lang po makikipagkita, mag-aabot lang siya ng sulat. Yun ang first time niyang matagal na nawala. Tapos takbo talaga ako, talagang minadali ko po, nag-taxi na ako. Nakita ko po siya, ang itim, dugyot, na hindi mo akalain na gano'n na itsura ng anak mo. Niyakap ko po siya, tapos hinahawakan siya nung kaaktivista niya na, sabi ko, wag mong hahawakan itong anak ko to. Pinipilit ko siyang, dalhin na, umuwi na, umiiyak siya, sir. Doon na parang nilamukos yung puso ko na dating, mama, ngayon pa, ayoko sumama, ma. Hindi, uuwi tayo. Hysterical na ako, uuwi tayo. Hanggang sa nasakay namin siya sa taxi, ngunit iyak siya ng iyak, sir. Kaiiyak niya na inatake siya ng hyperventilate niya. Tapos, nagsugod po kami sa ospital, napunta kami sa ISAV para hanggang kumalma siya, nakauwi kami. Pag uwi niya, ayaw bumangon. Iyak lang ng iyak. Ayaw kaming kausapin. Ang sulat lang, sinusuksok niya sa bag ko. Ang sulat, mas masahol pa kayo sa puta na pinagsamantalahan ang masang api. Ganun na. Sabi ko, ano nangyayari dito? Ba't ganito na? Bakit ganito na yung mga sulat niya? Sabi ko, ganun. Sabi ko, pero kahit na hindi niya ako kinakausap, sir, niyayakap ko siya. Tapos hinahatiran ng pagkain, ayaw maligo, gusto daw niyang bumalik doon sa Pandi, Bulacan. Kawawa daw yung mga tao doon, walang kuryente, walang tubig. Sabi ko, 16 years old ka palang anak. Sabi kong ganun. Problemahin mo muna yung ayon sa edad mo. Mag-aral kang mabuti. Kapag may trabaho ka na, pag magtrabaho ka, lahat ng gusto mong tulungan mo lahat, ibigay mo yung sahod mo. Tulungan mo, sabi kong ganon.
ayaw na daw niya mag-aral, sir. Napakasakit yun. Na sabihin sa'yo na ayaw na mag-aral yung anak mo. Sabi niya kasi, ayaw ko na mag-aral, ma, kasi papel lang. Kino-commercial lang nila yung pag-aaral. Parang pera-pera lang daw. May pinag-aaralan daw sila na mas higit pa. Mas may kung yun ba, yun na siguro yung pinag-aaralan na nga nila na yan, ng PADEPA or mga ano na, wala, kahit yung bag niya, sir, ayaw niyang pahawakan. Ang daming notes doon. Di sabi ko, iniintindi ko siya, parang inaano ko kung ano ba nangyayari sa kanya. Wala po kaming kaalam-alam kung ano bang gagawin ko sa bata na yan. Hanggang sa gumawa kami ng paraan sa pamilya namin kung paano, bilang magulang, kung paano siya tatanggalin sa org. Hindi ko siya pinapasok. Tinanggal ko siya sa school. Sumama naman po siya. Nagpasyal kami sa Batangas, sa Baguio, para alisin po. Nagsimba kami. Sama siya lahat, pati pamilya namin, pamilya, mother ko, sinama siya dahil alam din yung problema namin. Hanggang sa okay na siya. Yung mga high school friend niya noon na hindi kasali sa rally-rally niya, pinapunta ko dito para kausapin niya si Beng, hinandaan ko sila. Ayun, bumaba siya, sir. Nakikipag-usap na siya sa akin. Tapos, pagkaalis ng pamilya na bumaba na siya, sir. Nakipag-usap na siya sa amin. Parang naano na yung, okay na yung mood niya. Sabi ko, umikot kaming pamilya. Nag-usap kami na, ano pang problema? May problema ka ba? Kaya ka nasasari sa ganyan? Ako ba? Si daddy ba? Dahil lagi kang sinisermonan? Sabi naman ng ate niya, kami ba na? Kami Beng, dahil na-busy kami sa pag-aaral, dahil graduating na yung ate niya eh. Hindi kayo ma, hindi kayo daddy, hindi kayo ate, sabi niya. Umiiyak, nag-iiyakan na kami. Ano ba? Huwag ka na sumali sa org na yan, tayo ng pamilya, pagpatuloy mo pag-aaral mo, ganun. Sige ma, okay. Hanggang ngayon, nag-smooth po. Para kung nabunutan ng tinik, balik na kami sa dati. Okay. Pero sabi niya, ma, ilipat mo ako sa ibang school. Kay Lola ako. Sa Malabon po. Sa Malabon? Opo. Anong eskwela? Yung MCU, Malabon, College University, Malabon City College University. Yun na po yung Malabon City University. Yun na po yung, dun ko siya in-enroll senior high. Sa grade 12 na po siya. So yung grade 11 PUP yun? PUP. Tapos. And then MCU doon sa grade 12. Smooth na po. Pumupunta siya, ma, sunduin mo ko, ikaw na pumunta kasi pupunta ako, dadalaw sa nanay. Minsan siya ang pupunta. Ganon ang namin. So there was this rescue. Talagang pamilya ang nag-rescue una. Yes po, opo. So yung hakbang ninyo noon, along with your husband, tsaka yung iba nyong anak, yung dalawa, talagang ni-rescue nyo, niligtas nyo siya doon sa kapahamakan na mangyayari sa kanya. And nagtagumpay naman kayo doon. Hindi namin alam. Yung org kasi, ang inalis lang namin sa utak niya yung org kasi akala namin yun ang ganun lang kadali. Oo. Pero, hanggang sa sabi ng nanay ko, Quezon City day, wala kaming pasok as teacher. Dinalaw ko siya doon. Gumawa pa kami ng assignment, sir. Tapos sabi niya ganun, mama, aga ako. Sige, mauna ka nang pumasok. Tapos ako, mga 10 na ako uuwi. Magpapalipas ako ng traffic. Sabi ko ganun. Di yun na nga. Umuwi ako. Pumasok siya ng madaling araw. Dahil may project. Dala niya yung mga assignment. Yung mask na white yun. Dala-dala niya. Binili pa namin dalawa. Hanggang sa gabi na. Matutulog na. Luisa, sabi ng nanay ko, yung anak mo, hindi na naman umuwi. Back to zero na naman, sir. Ayun na naman, pinagbagsakan na naman ako ng langit at lupa talaga, sir. Hindi ko na naman alam kung saan siya hahanapin. Hanggang sa ginaygay ko na naman yung mga aktivista ng anak bayan na mga nakakasama niya. Tinitingnan po mga FB niya. Hanggang sa ayaw sumagot, sir. Sinong ayaw sumagot? Yung mga aktivista. Kasama, ayaw din talaga nilang magsalita, sir. Hanggang sa, yung anak ko na naman ang nag-effort, yung isa na nag-aaral po. Okay. Kaso, sa kabila siya, sir, eh. Wala siya sa main kasi architect ang kinukuha nung pangalawa kong anak na babae.
nasa Maine ang anak ko, talagang pinaghihirapan niya, sir, na kausapin dito sa Maine yung mga anak bayan. At ayun, sabi gano'n na wala talagang sabi gano'n na nasa Gabriela Hall. Pumunta ka po kaming Gabriela Hall. Sabi nila, nandoon ang mga aktivista, wala po dito si Louvain. Nakita po ng anak ko yung pouch ng anak ko. Anong wala? Ito pouch to ni Louvain eh. Ayun, hindi na sila Sinong leader nyo dito? Sabi ko, gusto kong makita yung anak ko. Tapos ayun, may pumunta nga po, nandiyan na si Louvain, nakayuko siya. Yung maayos na naman, bumalik na naman yung itsura niya dati, sir, 2 months eh. Ang dugyot na naman, nakasuot na naman ng lousy na t-shirt, naka-rubber shoes niya. Ano na naman, dugyot. Sabi ko, Diyos ko, anak. Sabi ko, ano ba ito, nak? Di ba nag-usap na tayo? Siguro, sir, ito na talaga yung gusto ko eh. Sabi niya ganon. Sabi ko, sige na nga. Sir, hindi ko alam ang anak bayan o org na yan. Papayagan kita, anak. Lumuhod po ako sa harapan niya. Lumuhod ako sa harapan niya. Papayagan na nga kita dyan. Anak ko, ano may pinaglalaban mo na yan? Basta mag-aral ka lang. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Sabi kong ganun. Hanggang sa, siguro ayaw niya yung nakikita niya na lumuhod ako sa kanya. Iyak din siya ng iyak hanggang sa na-hyperventilate din siya. Tapos, tinakbo kami sa tinakbo siya sa clinic ng PUP. Sumusunod yung mga niya, yung mga aktivista. Kasi hindi mo siya makausap, sir. Iikutan ka nila. Nagkakatinginan lang sila. Tapos, halos ayaw nilang bitawan. Si Louvain, parang hindi mo masolo yung anak mo. Parang sila na may hawak ng anak mo. Hanggang sa pumunta yung ambulance ng clinic ng PUP, kinuha yung anak ko hanggang sa nadala siya. Buti na lang po yung mga clinic teacher, napakagaling. Huwag kayong pamilya ba kayo? Huwag kayong pumasok. Pamilya lang. Kaya nasulo ko yung anak ko. Hanggang sa, nung kumalma na siya, nag-book po mismo yung clinic teachers din ng Grab sa amin para makauwi kami. Naiuwi ko po siya. Dito? Opo, dito sa Kaso po, yun yung pinakamasakit talaga na habang bumabiyahe kami, inuuntong niya yung ulo niya sa sasakyan. Kaya ito, hinahawakan ko yung ulo niya para hindi siya masaktan. Kasi gusto niya bumalik, sir. Ayaw niya umuwi. Napakasakit siya. Parang durog na durog yung puso bilang magulang. Kasi yung anak mo na halos ayaw mo na sa'yo. Ayaw nang sumama sa'yo. Ganun ka. Tindi yung radicalization sa kanya, sir. Kaya sabi ko, Diyos ko, ano ba to? Ito na naman. Hanggang sa nag-usap po kami ng masinsinan, sabi ko, sige, akala ko kasi rally lang itong org na sinalihan niya. Papayagan na kita mag-rally, pero dyan ka lang sa PUP, mag-aaral ka, tatapusin mo yung pag-aaral mo. Natuwa siya. Sumaya yung mukha niya. So, lumipat from MCU to PUP? Hindi, sir. Hindi na siya nag-aral. Hindi siya talaga nag-aral. Hindi niya tinapos ang grade 12? Hindi niya yung grade 12. Ang sabi niya kasi, ang worry ko lang kasi, sir, kaya pumayag ako. Dahil ayaw ko na mawawala na naman siya. Dahil nakatatlo na siyang wala eh. 3 beses na kaming naghagilap sa kanya. Basta ang usapan lang namin, uuwi ka. Papayagan kita, pahihingahin ko po siyang Yun ang pagkakamali ko na hindi ko inalam yung org na to. Dahil hindi rin alam din ng mga anak ko, hindi din namin alam. Hinayaan namin siya sa org. Okay. Alam mo ba, parang hinatid pa namin siya sa PUP, sir. Hindi na siya nag-aaral sa PUP, ha? Para doon sa mga org niya, mahihatid niyo ako sa PUP, nandoon kasi yung mga kasama ko. Para ba siyang yung pinikula na nawawala siya sa dilim. Doon, tas ang saya-saya niya, parang sumasayaw-sayaw siya pa habang naglalakad. Sabi ko, Diyos ko, ito ba, tama ba to? Sige, ko siya kasi,
Kaya ko siya ginanon, sir, dahil alam ko, ang ugali niya, masawain. Sumali sa basketball, nasawa. Sumali sa volleyball, nasawa. So, akala ko ganun kaano lang. Parang Yes. katulad lang ng Akala ko, kilala ibang ko, kinahiligan. oo, kinahiligan. Akala ko masasawa din siya sa org. Di, umuwi naman. Kaso, iba na ang damit. Saan yung damit mo? Yung mga binaon mo, nasaan iba na? Yung amoy, iba na, sir. Kasi palit-palit pala sila ng damit. Kung ano yung suot ng ano, ganun. Ay, ganon? Yes, sir. Tapos yung mga sapatos niya. So, hindi na siya, wala na siyang pakialam sa Yes, good wala hygiene. nang hindi yan, sir, ha? Kanya-kanya yan sila ng towel, kanya-kanyang pouch, kanya-kanya silang damit. Bawal magsuotan kasi nagkakaaway sila pag nagsusuotan ng damit. Ganun mga kapatid, di ba, sir? Yeah, that's very normal. Siya, wala siyang pakialam sa isusuot niya. Nakahilig niya na yung long na yung big size shirt. Tapos naka-short. Kasi yun yung mga nakikita natin talaga. Oo. Tapos yung bra niya, yung parang boxer bra ang gusto niyang pabili sa akin. Para bang ako pa yun ang aamot ng oras na, anak, umuwi ka naman, hindi naman kayo araw-araw nagrarally. Kaso nagagalit na nga sa akin yung mga anak ko, may trabaho na ngayon yung panganay ko. Mama, tumigil ka na, iiyak-iyak ka na naman dyan, lagi mong inaano yan, hayaan mo siya dyan. Parang gusto nila, hayaan ko na rin si Lobain dahil nagalit na rin sila dahil iyak ako ng iyak para akong tanga, hindi na ako makaturo. Minsan, sir, ihahatid ako ng asawa ko, nanginginig kasi yung tuhod ko, kay iiyak. Doon sila nagagalit sila kay Lobain dahil yung nangyayari po sa akin. Sabi ko, hindi. Bilang magulang, dahil nagagalit na sila, nagtatago na kami ni Lobain. Anak, pupunta ako, ma, dalawin mo ako. Kita tayo. Ganon siya, sir. Siyempre ako pupunta ako sa PUP Santa Mesa, dadalan ko siya ng groceries, toiletries niya, yung mga kailangan niya, toothpaste, shampoo. Sinuportahan mo pala talaga, Yes. Tinapay, pupuntahan ko siya. Mag-ingat ka, ha, pupunta ka sa may ganito tayong event, kailangan sumama ka, ha. Oo, ma, pupunta ako. Pamilya siyang uuwian, para umuwi siya dito, at least may isa, sir. Pero pag kahit agitated siya, sir, pag galit siya, hindi naman siya galit sa rally. Galit siya sa rally niya. Galit na galit. Pero pag uwi naman dito, sir, matutulog yan sa tabi namin ng mag-asawa. Tapos, nakahawak pa ang kamay. Ganun siya. Ganun siya ka-sweet. Kahit agitated siya. Kaya hindi niya nakakalimutan yung pagmamahal niya sa amin. Galit lang siya, napapasagot lang siya talaga kay daddy niya kasi ang daddy niya ang nagkakastigo sa kanya. Sir, namura niya ang daddy niya. Minumura niya. Namura niya for the first time. Namura niya na? Yes, sir. Namumura niya na ang daddy. Ano yung PI? Yes, sir. Dahil galit siya? Dahil galit siya sa org. Opo. Sa kasi yung org, pag pinag-uusapan yung org. So talagang ipinaglalaban ng org? Opo. Pag pinagsasabihan ko siya sa org, nakatahimik lang siya, pero nakakuyom yung palad niya. Tinitimpi niya yung galit niya. Doon ko nakikita na hindi niya ako kayang sagutin, sir. Hanggang sa, gano'n na nga yung routine namin, hanggang sa December na po, magpapasko, sabi ko, nagkasakit siya, sir. Nagka-rashes, nilagnat, nagtait suka, nagdala siya ng niya dito, ng mga kasama niya na maraming kabataan, baka siguro ni-recruit din niya. Hanggang sabi ko, wag ka munang pumunta sa mga kasamahan mo dahil may sakit ka, chinek up ko siya, pina-check up ko siya, sir. Hanggang sabi kong ganun, sabi ko, magpagaling ka muna. Wag ka munang mag-rally-rally na yan. So, tinagpaalam siya na pupunta siya ng eskwelahan. Pumunta siya ng eskwelahan, hindi siya nagpaalam sa inyo? Hindi po. Pero, sabi ng ate niya, magpapaalam daw sa iyo yun, ma, pero hindi siya talaga pumunta sa akin para magpaalam ng aalis siya. Kaya lang siya pinayagan ng ate niya, alam na magpapaalam sa akin. Hanggang sa kinokontak na namin po siya, December, kasi pagkatapos ng birthday ng daddy niya, 12.
16 na po yun, tawag kami ng tawag sa kanya, ano ba nangyayari sa'yo? Nasaan ka na naman? May sakit ka pa. Dala niya po yung gamot niya lahat. Dala niya yung gamot niya. Saan siya pumunta? Hindi siya nagsabi kung saan siya pupunta. Hanggang sa kinulit ko na naman siya, ni-reach out ko na naman siya, ano ba nangyayari sa'yo? Malapit na ang hanggang 2024, sabi ko, please lang, nakikiusap na ako sa kanya na umuwi ka kasi magpapasko na, pupunta. O kaya magkita na lang tayo, doon ka na dumiretso kay lola mo. The usual po, na ikaw na mauna doon kay lola mo. Sige ma, sabi niya, pipilitin ko. Through messenger lang po yun. Pipilitin daw niya. Hanggang sa hindi ko na po makontak, kahit na sa messenger, naka-off na po yung messenger niya. Hanggang sabi sa akin ng, kinulit ko na naman yung mga anak bayan, nasaan ay anak ko, busy daw. Sasabihan daw niya na kung na hinahanap ko po si Lubin, sabi ng city. Di sabi ko po, please lang, makikiusap ako sa inyo. Hanggang sa susunod, sabi niya, nasa Pulang Kapdula, nandoon daw, busy, Cavite po yun. Anong ginagawa doon? Hindi ko po alam po ano mga gawa nila doon, pero busy po daw sila. Yun ang sabi sa akin. Okay. Hanggang yun na po ang last namin na ng ko, yung 24 ng umaga. December 24. December 24, 2018. Yan na po ang last na usap namin through PM. Call, wala po talaga. Hindi siya tumatawag or nagre-reach out na tumawag. Through PM lang kami. Private message? Yes po. Ng messenger. Opo. Okay. Hanggang sa wala na po. Kinulit ko po yung anak bayan, sabi nila, magkakaroon daw may sulat daw pong iniwan sa akin. Bakit? Sabi ko, nasaan? Pag sa sulat na lang po, pagkahatid. Di, inantay ko yun, kaso binigay na po nila sa akin January 2019. And what was in the So, letter? Ang sabi, ito na po ang mahirap pong tanggapin na may anak kayong ganito. Ngunit ito na po yung napili ko. Umalis man ako sa komportableng buhay, ngunit ito po yung napili ko para pagsilbihan ang masang api. So, yun yung pinaka-content na napakasakit tanggapin bilang magulang na kaya kang iwan o talikuran ng anak mo. Okay. Kaya yun, yung parang bumagsak. Sabi ko dun sa nag-abot ng sulat, nasaan ba talaga siya? So, hindi ko alam na ginawa na pala siyang NPA ng mga kasamahan niya na anak bayan. When did you know na NPA na siya? Yung time na yun, sir, hindi ko pa alam na nag-NPA siya. Ang sabi, sa lumad daw, gusto daw niyang magturo. Ayun daw ang gusto niyang aralin. Kaya sa lumad, so sabi ko, lumad, Mindanao yun. Doon na pa ako na pahugulgul doon sa bata. Sabi ko, ikaw rin, bata ka pa. Huwag mong gagayahin yung anak ko, saan ang lumad. So, parang nagkakaroon na ako ng vision na parang iba na yun napuntahan ng anak ko. Pero ayaw pa rin tanggapin ang utak ko na kayang gawin ng anak ko na sumama sa NPA. 7 buwan po akong nag-reach out sa mga anak bayan, natulungan ako, pero ang sagot lang nila, pipilitin naming maka-reach out sa anak nyo, antayin nyo lang, hanggang 7 buwan. Hanggang sa meron po akong magulang na nakita sa Facebook na pare-pareho, ito nga si Relisa, na parehong-pareho to sa anak ko, yung post niya. Out of siguro wala ka nang magawa bilang magulang. Sabi ko, pareho tayo ng Sabi niya, ma'am, halika magkita tayo. So, doon na po nag-umpisa hanggang yung pakikipaglaban namin. Doon ko rin nalaman na kung nasaan na o anong level na yung anak ko at doon na talagang NPA na. Pinaliwanag sa akin po ng AFP na, ma'am, ang anak niyo po wala na sa white area. Which is ito na yung nasa red area, NPA na po ang anak mo. May pinaliwanag po sa akin level po kung ano yung nangyayari sa bata. So doon pa lang, ayun. Doon mo na nakumpirma? Yes, nakumpirma na NPA na ang anak ko. So, ibig sabihin, dahil kinumpirma nila sa inyo, may intel report talaga that a certain Louvain went to Mindanao.
ay true anak bayan lang. Pero sa intelligence, wala pa po. Wala pa po. Opo, wala pa pong ano. Hanggang sa nagkaso-kaso na nga po kami. Lumabas nagkaso kami kayo? sa Senate hearing muna po. Mhm. Tapos nagkaso-kaso na kami hanggang sa marami nang tumulong sa amin na malaman kung ano ang nangyayari sa anak namin hanggang sa nakilala na po ngayong pakikipaglaban namin na mahanap yung anak namin. Ayun, meron pong surrender sa Front 55 nga na yun na kasama niya po ang anak ko. So, na-confirm po na nasa Guerrilla Front 55 si Louvain as NPA. Sino pong NPA na surrender ang nag-confirm na si Louvain ay nasa Guerrilla Front 55? Na ano ko po. Nakalimutan Opo, niyo na? nakalimutan ko po. Basta- Pero nandoon po sa ano. Okay. When you speak about Guerrilla Front 55, this is somewhere in Paquibato District Yes. and portion of Bukidnon. Yes. And sa aking pagkakaalam bilang isang mamamahayag, talagang infested ang area na ito, no? And Guerrilla Front 55, dito si this is the working place of Marikit, Yes, yes. di sir. ba? Now, ito, grabe pangungulila ninyo. 7 months kayong naghintay para malaman kung ano ang whereabouts ng anak ninyo. Doon sa 7 months na yun, ano ang itsura mo nun? Ano ang kalagayan mo nung 7 months na yun? Yan, 7 months na, sir, yan ang pinakamahirap na buhay namin kasi andiyan yung time na nagsisisihan kayong magpamilya. Ha? Yes, sir. Kasalanan ko ba? Kasalanan mo. Ikaw kasi pinapagalitan mo yung anak mo lagi. Mga ganun, sir. Yung anak ko, silent lang sila. Akala ko hindi nila sinisisi yung sarili nila. Sinisisi pala nila, sabi nila. Kasi naging busy ako eh. Sabi niya, naging busy ako sa school. Si ate naman niya, naging busy sa trabaho. Yung time na yun, yung nagsisisihan. Hanggang sa nag-isip kami na nasaan na ba yung batang yan? Ano bang ano yan? Ni-reach out namin din mga anak bayan. Ayaw nila magsalita. Yung pang worry mo na isang araw lang mawala po yung anak mo, di ba? Ang sakit-sakit na. You what more kung ito pang 7 buwan, nagkasakit ako. Papasok po ako sa school. Nanginginig yung tuhod ko. Hindi ako makapasok na mag-isa. Aalalayan pa ako ng asawa ko. Hindi ako makaturo dahil sumasakit ang ulo ko dahil hindi po ako makatulog, hindi makakain. Buti na lang yung mga parent noon, alam nila yung nararamdaman ko, alam nangyayari sa akin, kaya okay sila alam nila na nangyayari sa akin, hindi sila nagre-reklamo about sa mga bata na yan. Nagsusulat ako, pinipilit kong magsulat, magturo ng maayos. Tapos pag mag-a-activity na wala, yuyuko po ako, hihiga ako. Hindi ko po kaya yung sakit talaga. Hanggang ganun po. Hanggang sa nagkasakit ako. Natauhan lang po ako nang sinabi ng anak ko na, Ma, hindi lang sila anak mo, may anak ka pa. Huwag mong gawin sa sarili mo yan. Kasi, iyak ako ng iyak, sir. Magbibihis lang ako, mamamaya, uupo na naman ako. Iiyak lang ako. Pag sumasaksak sa utak ko, si Louvain, dahil natatakot ako. Yung mga pumapasok sa utak ko na baka may mangyari sa kanya, may nakakain ba, gutom ba, may natutulugan ba, hindi ko alam. So, na-overcome ko po yun. Yun nga sinabi ng anak ko, saka nakilala ko po yung ibang mga magulang na meron na ako nakakausap na katulad ko. So, marami na rin tumulong sa amin na makausap yung mga psychologist or pastor. Doon po nabuksan yung isip ko na pwede akong lumaban na hindi ako na de-depress, hindi ako ganito na parang weak na nangihina. Hindi ko kayang lumaban na mahina ako, may sakit ako. Hindi ko mahahanap yung anak ko kung mahina ako. So, yun. Ang sabi ng pastor, sige, given na lalaban ka, given na nawala yung anak mo, may magagawa ka na ba? May magagawa ka ba? Wala nga akong magagawa dahil hindi ko alam kung saan ko pwedeng hanapin yung anak ko. Hindi ko alam kung paano ko kukuhain siya. So, ito yung sumama ako sa hands-off para
Hindi, laban ko lang to, laban din naming lahat, laban ng mga magulang na kukuhaan ng anak ng mga org na ito. Okay. Gusto kong i-ano sa kanila, ilabas itong nararamdaman namin through our testimony para ma-aware din yung mga magulang po. Okay. According to you, lumapit kayo sa mga doktor, mga psychologist, mga pastor, no? Anong findings ng psychologist? May depression kayo, may Talaga, anxiety? sir, may depression, mayroon daw po kaming depression, anxiety po talaga. Kasi yun yung tulong ng, nagsimula kami sa hands-off, lumapit kami sa mga PNP or AFP para makatulong. Sila nag-assist sa amin para bigyan kami nga ng mga ganong bagay na makakatulong sa aming depression. So yun po, nakatulong po yun ng malaki dahil na overcome po namin yung ganitong lungkot, yung tuwing papasok sa utak mo yung anak mo, iyak, hindi ka makakain. Yun ang nawala po at sa awa ng Diyos, may mga nakakausap na rin kami, mga magulang, na kung yung support system po namin yun na tuwing naaalala yung mga bata, oy, naalala ko yung mga bata, halika, usap na tayo, mga ganon, sa really? hands-off po. Paano kayo nag-uusap? Through messenger po, yun po ang aming mga, araw-araw, good morning, kamusta na, o may balita na ba, opo. At ang isa pa po, kunyari, may namatay, may nabaril, may nahuli, kukulitin po namin ang AFP. Sir, may galing ba sa youth sector? Ano pangalan ng namatay? Kasi student sector daw, babae daw. Yung mga kinukulit namin para minsan nakabulagta na parang feeling mo, anak mo na yun. Ang sakit-sakit nun, sir, na makita na gano'n ang nangyayari sa kabataan. At yung araw-araw na worry mo na minsan baka yung anak mo na yung gano'n. Yun yung napakasakit talaga, sir, na maramdaman ng isang ina na kinuwaan ng anak. Okay. Yung level of acceptance ninyo ngayon, te, ano yung pagtanggap mo is, tanggap mo na pwedeng mangyari sa kanya, yung nangyari sa iba na walang buhay na umuwi sa kanilang pamamahay. Dumating ka ba sa level na yon ng acceptance? Or you still hope na someday, somehow, Louvain will come home alive? Yes, sir. Yung acceptance na isa siya doon sa mga ganun, hindi ko kayang tanggapin, sir. Ayoko. Wag. Ayoko mangyari yun. Ang gusto ko talaga, sir, makuha siya, bumalik siya sa akin ng buhay. Yun lagi ang dinadasal ko. Wala na akong ibang dinadasal sa buhay ko. Gabi-gabi, lagi siyang laman ng ko na buhay siya, iligtas siya, mabalik siya sa amin ang buhay, naligtas. Okay. How often do you pray? Gabi-gabi, sir, tuwing masasagi siya sa isip ko, Lord, iligtas mo. Kasi yung mga, minsan mananaginip ako, parang pinapakausap sa akin. Hanggang sa, sabi ko, tuwing magsisimba, siya rin, ang family po namin, magsisimba, lahat kami, ate, sama ka sa ng kapatid ko, sama ka sa simba, magsisimba tayo. Yun lang ang aming focus, yung mag-pray para kay Louvain. Okay. Gano'n na, sir. Lagi po sila ang laman ng dasal ko, panalangin. Kaya, siguro gano'n yung pagtanggap ko sa kanya na hindi na ako parang nanghihina kapag nagkakwento tayo. Buti nga, sir, ngayon, napipigilan ko ang pag-iyak. Pero dati, hindi ako makasalita pa habang nagkakwento. Parang ipinasa Diyos ko po na si God na ang bahala. May purpose si God kung bakit nangyayari sa amin to. Bakit nawala po yung si Louvain. Lahat po may purpose. Kaya yun yung acceptance ko na ngayon, kaya ko nang ikwento ng maayos. Dati po, hindi mo maiintindihan yung kwento. Sinasabi ko dahil kaiiyak po. Yun ang talagang ko po. Okay, so at least you have that hope na hindi tayo bibitaw bilang Yes, magulang. Sir. But up to what extent kayong naghanap
sa anak ninyo? Ano sir, nakaabot na kami sa lahat ng dapat puntahan na makakatulong. Okay. PNP, AFP, Senado, lahat. Hanggang sa pumunta po mismo, kung alam ko na yung nasaan yung anak ko, sa Davao. Pumunta po ako sa Davao mismo. Doon po ako nagtanong-tanong, kinausap ko po lahat ng mga nakasama na nag-surrender po, nakasama ng anak ko. Doon mo malalaman na si Lubain daw, siya ang gumamot dahil yung paa natutunaw na sa kakabota. Yan sakit. Isipin niyo, sir. Si Lubain daw, tumalon sa bangin para hindi mahuli ng AFP. Si Lubain daw naglakad ng malayo dahil massive operation, lakad, walang tulog, ilang araw naglalakad. Sukbit lang ang nyug sa bewang, yung mga ganun na maririnig mo sa bawat makakausap mo. Napakasakit na nararanasan ng anak mo yun na sana hindi niya na graduate na siya, isang buhay niya. Sana yung pangarap namin na pagka-graduate nila lahat, pupunta kami sa iba't ibang, iikutin namin yung Pilipinas para mag-swimming, maganda. Yan talaga yung gusto namin, pamilya namin. Ang maligo sa dagat, yan. Iikutin namin ang buong Pilipinas para mag-banding kaming mag-anak pagka-graduate nila lahat. So, natupad naman yung pag-ikot ko dahil sa kanya, sir, sa Davao, sa naka-awareness. Bicol, lahat po, Visayas. Sa kaka-awareness. Kaka-awareness para mamulat ang mga tao sa nangyayari sa recruitment sa mga kabataan. I want to focus on the awareness later on to our conversation, in our conversation. But dito tayo sa mga nakakausap ninyo na mga FRs. Yung mga nakakausap niyo mga FRs, and they talk about the experience of Lubain. Somehow, natutuwa kayo dahil nakakatanggap kayo ng balita at saka kwento kung masakit man ang mga nararanasan ni Lubain, pero buhay siya sa mga experience na ito. Tama. Natutuwa kayo doon. Natutuwa ako. Yung pang marinig ko na ay, nagtutuli na siya, nasa medic siya. Yung isang eyepiece po. Okay. Mama ni Lubain yan. Nung pumunta po ako sa 1003rd, mama ni Lubain yan. Mabait si Lubain. Sabing ganon. Nagtutuli yan na sa mga eyepiece. So, yun yung parang nakita ko na talagang yung passion niya sana tumulong. Mali lang ang nasamahan. So, natutuwa ako na makita, na malaman na buhay ang anak ko hanggang sa nakausap ko yung tatlo na naging kaibigan ni Lubain. Si Lubain po, hindi kami pinababayaan yan. Kaso, nakatakas po kami dahil wala nang makain dun sa loob. Sa tuwing kakain po kami, naaalala ko silang naiwan dun. Di sana sinama nyo na. Di hindi po kami nakatakas, sabi ganun. Dahil sila ang mataas noon, si Lubain ang nagbabantay sa kanila. So, napakasakit na tuwing maririnig yun ng mga kwento ng mga nag-surrender, na-capture, na masasakit na nangyari sa anak ko. Hindi ko mixed emotion na natutuwa, alam kong buhay yung anak ko. Na lulungkot dahil alam kong nahihirapan yung anak ko. Okay. Yun po. Itong mga FRs na ito, can you still remember who these FRs are na nakasalamuha ni Lubain? Ngayon po yung mga FRs na ngayon unang-una, si Kurt Russell, sa school pa lang. Okay. Sila yung nagdala kay Lubain sa KM o Kabataang Makabayan through NPA, underground movement na. Through aktivista, underground, yung full-time activist na. Okay. Hanggang sa napunta siya sa Mindanao nga, doon sa Guerrilla Front 55, ang una daw tumanggap sa kanya is FR na si Daniel Castillo, na siya ang unang tumanggap sa Guerrilla Front 55. Okay. Hanggang sa, sabi nila, according to them,
1 o 3 buwan lang daw si Lobain gusto nang umuwi sa amin. Ngunit si Marikit, si Arian, ang sabi niya, sinabi niya kay Lobain na nagkukulang ng tao sa Guerrilla Front 2. Kaya dinala po siya doon sa Guerrilla Front 2, doon po sa Davao de Oro. Okay. At nung sa Davao de Oro na nga siya, doon na siya nagtagal po, palipat-lipat daw siya according sa mga FR at saka Intel din po. Pinatotohanan po to ng mga Intel na nakausap ko sa AFP, na from Guerrilla Front 2, 18, tapos Front 2 na naman, yan lang daw po ang kanyang tinatawiran. Hanggang sa nagkaroon siya ng kauyab o mag-boyfriend siya doon, na yun na nga yung nahuli nung nakaraan o na-capture na natamaan sa paa o sa singit, na si Ka-Axel or Daniel De Liosa po. Yes, sir. So, si Daniel De Liosa. Opo. I can still remember na si Daniel De Liosa, Axel, ay na-interview namin. No? Na-interview namin sa iDocu at nabanggit niya na may girlfriend siya sa loob. Ito pala si Lobain. Yes, sir. So, anong kwento ni Daniel tungkol sa kanyang uyab? Ang una po kasi na ano ko sa mga FR na ano kaya yung anak ko po doon, ligtas ba yun? Mayroon po siyang boyfriend doon, hindi siya iniiwan noon, lagi yung tumatawag sa kanya, kinakamusta siya. Ganun po ang pagkakwento sa akin ng FR, hindi siya pinababayaan. So, kaya kampante po ako na ligtas yung anak ko nung time na yun. Okay. Nag-worry po talaga ako nung na-capture si Daniel. Sino pang kasama ng anak ko? Sinong magliligtas sa anak ko? So, ayun yung nag-worry talaga ako. Sabi kong gano'n. So, nadagdagan na naman Nadagdagan na yung naman natin. po yung burden ko sa pag-aalala sa kanya. Hanggang sa nakiusap ako na gusto kong makausap si Daniel De Liosa. Yun ang time po na pangalawang punta ko na po sa Davao. Opo, para ang number 1, ang inano ko doon to awareness po, at ang pangalawa, ang pinaka-main goal ko po doon is makausap po siya. Kung para siya kasi ang direktang contact ni Lobain. Okay. According to Daniel, okay naman daw po si Lobain. Malakas daw, matapang, hindi magpapa-isa sa kanino man. Kasi ang worry mo, sir, di ba yung naririnig mo na may mga sumusuko, na nare-rape, na ayaw kong isipin yun, word, ayaw ko ano yun. Ayaw kong, binubura ko lagi sa isip yun. Ayaw kong mangyari sa kanya kasi yun. Hindi daw ganon, matapang daw si Lobain, kaya hindi maaaring mangyari sa kanya yung ganon. Kaya yung parang nung nakausap ko siya, nakampante po ako doon na hindi po ganon lahat ang mga nasa loob. Okay. Opo. Kaya doon parang nag-subside yung pag-aalala ko nung nakausap ko si Daniel De Liosa. Okay. Pero dahil hindi naman nanlaban si Daniel, no? Hindi siya nag-file ng kaso. Bagkos talagang inamin niya na nahuli siya and bumalik siya sa we call it in Bisaya, sabakan sa gobyerno, sa pangangalaga ng pamahalaan. Pero dahil nahuli siya, ibig sabihin nun, hiwalay na sila. Opo. And did he try to contact Lobain again? Yes po. Nung nagkaroon sila mayroon pa silang number ni Lobain na hawak. Kaso, according to Daniel, galit daw po sa kanya si Lobain. Galit. Parang iniwan siya sa samahan. Bakit? Anong expectation ni Lobain? O kaya nga po, di ba? Yung anak ko gusto niya umano si Lobain, si Daniel napunta na sa gobyerno, gusto niya bumalik pa yata agitated pa rin po siya. So hindi ibig sabihin na iniwan mo ako, dapat sinama mo ako. Wala hindi ganun. po. Dapat, parang iniwan siya, pumunta siya sa kalaban. Parang ganun ang nasa thinking ni Lobain. Okay, so gusto ni Lobain, dapat bumalik Oo, siya. oo. Kasi nahuli at pinakawala parang naman ganun ang ano ko sa kwento ni Daniel. Opo, na ibig sabihin nun, itong anak ko is agitated pa hanggang ngayon. Okay, since you are still in contact and in communication with the AFP,
lusaw na po ang Opo. Guerrilla Front 2, Yes po. lusaw na rin ang Guerrilla Front 18. Lalong-lalo na ang 55. Opo. Wala na, pati ang SRC 5 ng SMRC. So, saan na si Louvain ngayon? According to sa Intel na ano na naman po nila. Nakikita na po nila, ilan na lang daw po sila. 19 na lang. 19. Yes. Tapos nahati daw yun sa dalawang grupo. Okay. So yung anak ko napunta sa bandang area ng Surigao. Anong guerrilla front? Ano sila sir nagtayo na naman ng panibagong Nag-merge yung mga opo, mahihinang guerrilla. Opo. Oh, really? So, ngayon, So, isa siya sa napuntang banda doon. Tapos yung isa na bumalik sa kung saan nandoon yung Davao de Oro na fronto yung mga doon Opo. banda. okay. Opo. So, but bukod doon sa napapapad kayo ng Davao Oriental at ng Davao de Oro, hindi lang doon sa pag-aalala at pangungulila yung ginagawa ninyo. Hindi lang doon sa pagdarasal. But you still parang tumulong kayo sa pamahalaan Yes, sir. at sa ibang mga magulang na posibleng maging biktima yung kanilang mga anak sa recruitment. So let's talk about yung sinasabi ninyong Hands Off Our Children na aktibidad. Nabuo ito dahil sa mga magulang na Apo. nawalan ng anak, and then you still continue to be with the Hands Off Our Children. Anong posisyon niyo sa Hands Off? Ako ang vice chairman po ng Hands Off Our Children. Okay, so ano Movement. mga aktibidad din niyo? Ang aktibidad po namin, marami nag-i-invite po sa amin sa school, sa mga barangay, o sa mga hindi lang po dito sa Metro Manila, iba-iba pong Quezon, Bicol, ayan po, Davao, kaya po kami napunta, Palawan, Oh, Samar, Leyte, lahat po yan naikot po namin through our awareness po sa Hands Off. At dahil dyan po, nakilala po yung Hands Off, at nagtayo po kami ng mga chapter namin sa Leyte, meron po sa Tarlac, wow. dito po sa Palawan, meron na rin po. At ngayon po, sa Cavite and Rizal, malapit na rin Pero dati po, ang Hands Off po ay mga magulang na kung saan ang anak nila ay na-recruit. Ang iba nakuha, ang iba ay still na nawawala, katulad po sa amin. Pero ngayon po, dito sa mga chapter na nabuo namin, hindi lang po magulang, hindi po lang magulang na recruit ang anak, kundi magulang na ayaw na nilang may recruitment sa mga kabataan. So, May pastor po ang president or pinakamataas doon sa Leyte po. Oo. so importanteng magkaroon ng Yes, ganito. sir. Kasi the best protection and the number one protection to happen to a child is sa loob ng tahanan. Yes, awareness talaga, sir. Dapat malaman ng magulang kung paano nira-radicalize yung anak nila. Dahil ikaw, alam mo, kung nakuha mo ni anak mo paano mo, pagdating sa bahay, paano mo siya, anong gagawin mo sa kanya? Kung wala kang alam kung paano sila nira-radicalize o nire-recruit yung anak mo, hindi mo matutulungan katulad sa amin. Makukuha sila. Ulit. Yes, sir. O kasi wala kang alam paano Opo, i-handle opo. Baka hindi mo alam. Kunwari, sinasakyan lang Opo, kayo. yes. Kunwari, nagbabait-baitan para makuha yung loob Opo. nyo. Pero later on, dadaan sa likod. At katulad po nung sa ibang magulang na umuwi, tapos yung pala, tumakas. Sila mismo talaga ang tatakas. Ganun sila ni-radicalize ng mga ito. At tine-terror grooming sila. Bakit sila terror grooming? Kasi maghahawak na ng armas, papayag na silang maghawak ng armas Okay. Yes, sir. But by this time, lumalakas ang loob natin Yes, na po. talagang mapigilan yung recruitment. But with the organizations that you created through the leadership ng original na Hands Off, do you think by this time with the organizations that you build,
papunta tayo doon sa mapipigilan talaga ang recruitment sa Yes, sa mga eskwelahan? Do you see that? Yes, sir. Unti-unti man, hindi naman namin naisip na lumabas kami, makuha agad namin lahat eh. Unti-unti lang, sir. Kasi paano namin malaman na talagang effective yung pag-testimony namin? Marami na kaming magulang, pamilya na natulungan na buo, na ibalik, na tahimik lang po sila. Pag sinabi nila, ma'am, gusto po namin private. Okay. Ayaw naming mailabas kasi may mga dahilan. Ginagalang po namin yon. Okay. So, marami na po kami na pamilya na natulungan, na sila mismong pamilya ang nag-handle. Tinuruan namin sila na kayong pamilya dapat ang magtulungan. Kailangan aware lahat ang pamilya kung ano nangyayari sa anak mo. So, through that, natulungan yung bata at sa awa ng Diyos po ngayon, maayos na ang buhay, nakagraduate na yung bata. Wow. Yes po. At nagte-thank you yung mga magulang na yun. Thank you po sa hands off. Thank you sa inyo. Ito na po siya, graduate na siya. Thank you sa inyo, yung dating anak ko na ito, matalim ang tingin. Tingnan nyo ngayon, ito na. Ayos na po. Oh, Mga ilang buhay yung naiayos natin? Marami, sir. Mahigit na sa, nandoon ang data sa namin, sir. Okay. Are we speaking about 10, more than 10? More than 10 or 20s na, sir. Ay, wow. Tahimik po sila na ayaw nilang labas yung kanila. At Yung okay lang kwento naman nila. sa amin, sir, kasi parang kung naligtas namin yung anak nila, parang... That's an accomplishment yes, already. sir. Parang na kami kay God na madali niya nang hanapin ni God yung aming anak. Parang, Lord, nakabayad na Oo, kami. God. May deposito Yes, na kami. sir. Oo. So, with that, ate, do you think ito yung purpose? Yes, sir. Yun ang sinabi namin. Ayun ang pampalubag ng loob namin, sir, na mga... Minsan tao ka lang, sir, nagagalit ka eh. Ano ba yan? Lahat na, nakita na namin, lahat na nilapitan na namin, at wala pa yung anak namin. Kasi, kakala ko, sir, ganun kadali. Na kapag kilala mo na yung pinakamatataas na sa atin, makukuha mo na agad ang anak mo. Ayun pala, sir, hindi ganun kadali. So, syempre, mag-aano kami, sabi namin, kala ko na ganito, sige na, okay lang yan mga mami. May natulungan naman tayo. Ito na lang yung purpose natin. Ito siguro yung purpose natin. Wala man yung anak natin sa ngayon, meron tayong natutulungan na pamilya na nabubuo. Okay. Yun na lang ang aming pampalubag ng loob, sir. Opo. Nakaaantay sa aming mga anak. That's good. It's good to see na, kasi while approaching you, coming here, dito sa Payatas, napapanood ko din yung mga videos ninyo sa yes, Senado. Sabi ko, oy, ito yung iyakin na nanay. Di ba, sir? Yeah. Ngayon, hindi na masyado. Pero at least, this time, as you speak, nakakapagsalita kayo ng maayos, ng walang paghikbik. Opo. No? And then, I see smile on your face. And I believe nakakapagturo na kayo ulit. Yes, maayos ng na, maayos. sir. Tapos, ito, nakakatuwa dahil banggit nyo, may mga buhay na ating naiayos. Pero hindi naman siguro kayo nag-iisa sa laban na ito, ano? Sino po or ano pong mga ahensya ng gobyerno ang naging kasanggahan ninyo upang makamit ninyo itong mga sinasabi nating purpose? Kami, sir, ang laging nag-i-invite sa amin ay sa AFP. Ang second, mga CMO, mga Air Force. Opo. Ma'am, invite namin kayo kasi iba talaga pag kayo ang nagsalita, yung true victim na talagang nakaranas. At pag may mga PNP, nag-aano rin po sa amin at ibang agency po, ang NTF-ELCAC, sumusuporta din po na mai-voice yung nararamdaman namin. At saka through AFP po talaga kasi talagang kami mismo ang gusto naming lumapit sa mga agency na yan kasi sila po yung kinukulit namin kapag meron pong mga nawawalan, may sumusuko, nakaka-capture. Sila yung kinukulit namin na
Sir, kailangan namin ng pangalan. So, yun po ang mga tumutulong sa amin. Okay. May mga naririnig ako noon na kinokontra ng ibang, siyempre, talagang kukontrahin ito ng mga left organizations, ng mga legal fronts, Apo. na ito daw Hands Off Our Children ay talagang binuo ng sandatahang lakas. At binuo at sinuportahan, yes, pero pinondohan, etc., etc. Walang katotohanan doon. Walang katotohanan yun, sir. Ang umpisa po ng Hands Off, chip-in kami. May Chip isa ka. in? Yes, sir. Out of our pocket yan. May tumulong sa amin para sinuportahan po kami. Ginawa naming advisor na, syempre, wala kaming alam dyan. Simpleng mga nanay lang kami. May nagsuporta po sa amin na si Sir, Toto Bistuir, na ngayon napunta siya. Si Sir Noel. Siya yung una naming saka si Sir Andre Cabales. Siya yung aming mga I know this person. Sila yung nagpaliwanag sa amin kung hanggang saan na yun. Sinasabi ko sa sir na nasaan na yung level ng anak. Sila yung umpisa. Nasaan na yung anak namin. So, hindi sila nakikialam sa kung ano man ang desisyon namin sa Hands Off, sir. Si Sir Toto Bistuir, siya yung advisor lang namin. Kung tama ba to, pero kami pa rin po ang nasusunod. Decision pa rin ng mga parents, ng member ng Hands Off ang masusunod. So, binigyan po kami, paano po kami nagkaroon ng pondo as private NGOs kami. Kami po ay tinulungan ni Sir Bistuir na magbili ng t-shirt nga na Hands Off na t-shirt. So, sa tuwing awareness namin, sir, bumili lamang po kayo ng ng mga customer namin. Sila na rin naghahanap ng customer namin. So, para may pondo tayo. Yes po. Pero sir, nung nagkaroon na po kami ng pondo, kahit ayaw pabayaran ni Sir Toto, binalik po namin kay Sir Toto. So, hindi po kami kumukuha ng pera sa gobyerno, wala po. Tulong kapag may awareness, pamasahiha, sunduin kami, pakainin, yun po ang namin. Wow. Sir, Sabado-Linggo ang wala akong pasok. Awareness, Sabado-Linggo, sir. Para lang Walang sa advocacy. Yes, sir, nung unang kaumpisahan. Pero ang masaya lang naman doon, sir, sa hirap na ganon. May natulungan, may natouch, may kumalat, may nagmultiply. So, sa palagay ko, sir, kahit papano na lesson yung time na paglabas namin sa kaka-awareness, sa pagod namin sa mga universities, na lesson ang kanilang pagre-recruit. Yes, sir. Ang laki pala ng Dati epekto. kasi, yes, sir. Dati, sir, madaming nagrarally. Pansinin nyo ngayon, konti na lang, yan. diba? Oo. Ganun. Kasi aware na po ang magulang, ang mga kabataan na umpisa pa lang. So, nasusugatan nyo ang partido? Yes, sir. Lagi na ang yung page na nawalan po ako ng FB, lagi po ako nawawalan ng FB minsan kasi sa family Ganun po ba? namin ang nag-aano ng FB page, kumokontrol yung mga anak ko, family na rin po. Family ko na lahat, pinasok ko na rin sa Hands Off sila. Free po yan na magagawa, si Ma'am Mary tagagawa ng narrative, aayusin ang anak ko, ipopost, gagawa ng mga sa Facebook, ayusin yung mga namin, grammar, kung mayroon pang nakuha, i-check ng anak ko na si Luis. So, itong Hands Off, hindi lang to, sir, samahan. Ang turing namin dito, family. Kaya kung sasabihan na kami na bayaran, naku, sana nga bayaran na lang kami, pero amin na yung anak namin. Para bang gano'n na, sana totoo na lang kaming bayaran na, pero yung anak namin, nandiyadyaan pa rin, no? Totoo yun. Diyos ko, sir, yung advocacy ng Hands Off, hindi matatawaran. Ayaw ng mga magulang na mabahiran niya ng kahit anong dungis ang Hands Off. Dahil yung Hands Off na to, sa puso namin yan, tinayo. Yes. You're part of nation Yes, building, po. actually. Opo. Ang laki ng naiambag ninyo sa ating lipunan na upang tuloy-tuloy ang pamahalaan sa kanyang idea of development ay kailangan ng mga magulang na katulad ninyo na protektahan ang inyong
pamilya, lalo na yung mga anak ninyo na hindi manakaw ng ideology. Oo. Kasi nakakasira, nakakamatay naman talaga itong Yes, sir, ideology talaga. na ito. So, ang tinuturuan nyo ngayon ay Grade 2 elementary, sir. grade 2 element. Sinisingit nyo ba paminsan? Yes, sir. Pa sa mga magulang, kinukwento ko Ay, po. ganun Minsan, ba? nagbibigay po ako ng books. Sa mga co-teacher ko, alam din nila lahat. Alam din nila na nakikipaglaban ako sa mga recruitment. Alam nila na may awareness. Ma'am, papaalam ako sa chairman, sa principal. A-attend po ako ng Senate hearing kasi alam na nila kung ano yung pinaglalaban ko, sir. Okay. In the past, when Vice President Sara Duterte was the Secretary of the Department of Education, okay kayo doon sa pakikipaglaban niya na hindi mapasukan ng ideology ng CPP Opo. ang mga estudyante ng DepEd? Yes, sir. Okay kayo doon sa ginagawa? Okay talaga, sir. Talagang gusto ko nga yun na ako nga mismo gusto kong free time ko. Sabi ko, kuwain na lang ako sa teaching ko sa grade 2 eh. Mag-iikot ako buong para mag-awareness, sir eh. Mas gusto ko na yun eh. Oo. Eh, kaso nga po, siyempre, permanent teacher ako, hindi ko pwedeng, kailangan meron talagang legal na, doon. Gusto ko, passion ko talaga, sir, na talagang maikalat ito eh. Kasi ayoko na yung mangyari sa katulad sa pamilya ko. Ang Opo. sakit-sakit, ang hirap-hirap, sir. So, lumalim yung pangunawa ninyo Yes, sir. sa lumalim. lipunan. Opo. Pero Dati- somehow, naintindihan nyo naman si Louvain sa kanyang pakikibaka. Naintindihan ko, sir. Kasi ang ang kinukuha nila, sir, ng mga kabataan, yung may passion na tumulong. Yung may passion na marunong magmahal sa bansa. So, yun yung kinukuha nilang bata. Ibig sabihin, ba't hindi sila kumuha ng mga basagolero, mga rugby boy doon? Di ba? Ba't hindi yun? Kung sasayangin, bakit yung mga tahimik ang buhay na pamilya? Di ba, sir? Totoo. Diba? Ang laki ng problema nila pag yun ang kinuha nila. Opo. Ang kinukuha nila yung minahal ng magulang, maayos na gustong may sakit, yung may gustong tumulong sa kapwa niya. So, Sakit nun sa kaso, part nyo eh. ang mali yung nasalihan ng anak namin. Mali yung armed struggle na Yun naman ang tinutulan na, sabi ko, sir, wala namang problema na magsalita ka ng against sa government, pero yung idadalhin mo yung bata sa... Kaya nga ako, di ba, kala ko, rally-rally lang. Sige, kung yan ang baka passion niya nga yun, sir. Minsan na sa utak ko yun. Hindi ko siya mapigilan eh. O so baka nga, akala ko ganun. Pero hindi dapat pigilan. Kasi saan ba nag-umpisa yung mga anak namin? Hindi naman sa mga math club or Rotary Club ng galing na organisasyon. Anak Bayan, LFS, Gabriela Youth, Kabataan Party List. Diyan sila galing. So, saan nadala yung anak namin? Sa pagiging NPA o armed struggle. Tinerror grooming po sila. Okay. Ito, ma'am, nagpapaliwanag na kahit kayo, taong gobyerno kayo Apo. kasi teacher kayo ng Apo. Department of Education. Kahit kayo sa pamahalaan, hindi lahat may alam Yes, sir. sa takbo ng Correct. mga aktivismo sa ating lipunan. So therefore pala, itong mga taong gobyerno, kahit sila dapat ma-aware. Yes, sir. Kasi kahit kayo, Opo. department, kung hindi pa siguro nag-NPA Oo. anak nyo, hindi mo Hindi nyo ko pa malalaman. alam. Wala akong alam, sir. Kung hindi nabiktima kami nitong mga CPP-NPA na to, hindi ko alam yun. Ang alam ko lang is rally-rally lang yan. Pero hindi ko alam na may mas malalim pa, na doon nang gagaling sila yung mga kabataan, yun yung pinagkukunan na iaakyat sa kabundukan. Okay. The government is listening. Ano ang dapat gawin ng ating gobyerno upang ang mga eskwelahan ay magiging malaya mula sa mga recruitment ng ganitong mga organisasyon at maiwasan ang mga kabataan na pumunta ng bundok at maging NPA? Ang government, ginagawa na rin naman, sir. Kasi through NICA, nagkakaroon sila ng
awareness. Ini-invite kami as one of the resource speaker. Inaano nila ang awareness, ang mga government. Dahil talagang tama kayo, sir. Hindi namin alam. So, ang trabaho ng government noon is ipaalam sa bawat agency ng kanilang mga government na to na ganito ang radicalization sa mga recruitment. So, dapat ipagpatuloy yun, sir. Ipagpatuloy? Oo, ipagpatuloy. At sa school po, dapat kahit sa, hindi man sa grade 2 o primary grade, doon sa palabas ng high school, grade 6, graduating or umpisa pa lang, umpisahan na. Kung hindi maaari na bata, dahil baka sensitibo, sasabihin nila. Kasi minsan, hindi kami makapasok sa school dahil sensitibo. Yung usapin. Topic, opo. Dapat kasama ang magulang. So, magkakaroon ng symposium, parang gano'n? Yes po, I see. Pwede yun. Kasi ginagawa na ito doon sa area na maraming recruitment o NPA, katulad sa Bicol, grade 6, kami, teacher ang hindi, grade 6 po, nakapasok kami awareness through, through virtual lang. Virtual lang. Kasi sir Bicol or masipag sila doon. Kasi nga, front sila, maraming nare-recruit doon sa kanila eh. Oo. So, sila teacher ang gumagawa o yung school na yon ang effort para galing. through Air Force po. Kami yan, nung pandemic po, walang tigil po na kahit na pandemic noon, virtual. Galing. Yes, sir. Lahat. Bicol, Palawan, Davao. Sa isang araw, sir, 3 awareness. Buti na lang po dito. O, sir, ang nun, yun, talagang sa puso advocacy. Hindi ka napapagod? Pag siguro, sir, na alam mong nakakatulong ka sa kabataan, parang, hindi ko rin maintindihan ng sarili ko, no? Pero nung mas maganda, parang masarap sa pakiramdam na maibahagi mo lahat ito. Parang ito na yung purpose, dun ko nalaman na ito talaga yung purpose namin sa Hands Off. Pag alam mo na yung purpose mo pala, sir, masaya nang gawin. Grabe ang Panginoon, Opo, no? yes, sir. Mukhang sinugatan mo na kayo. Opo nga, sir. Sabi nga namin, siguro, kaming 3 na hindi pa nakukuha ang anak na sa Hands Off. 3 na lang po kami. Nadagdag si Ma'am Weng. Siguro, sobrang sugat sa atin. Siguro, gloria na ang ibabalik sa atin ni God. Amen. Kasi, sir, kami, si Ma'am Jackie is magna-9, si Ma'am Mary, 7 years. Ako, magsi-6. Oo, kasi that's 2018, Yes, 24 sir. na ngayon. Malapit na magpipitong taon. Yes, sir. Sa December. Gusto ko naman. Baka ngayon na, sir, pag napanood niya yung mo. Oo, sana by God's grace, this will reach her ears, at least, no? Kasi si Daniel, sabi niya sa akin, Sir, napapanood ko naman yung mo. Napapanood ko yung docu mo. In fact, may mga hindi naman ako gusto dun sa mga documentary mo. Naiintindihan ko kasi nasa nandun ka sa Kilusan And ako, I stood up talaga. Nung malaman ko, na nakakakita ako ng diferensya doon sa pakikipaglaban, I stood up na hindi na ako magpapagamit. Yung talent ko, hindi ko na ipapagamit sa Kilusan. Kasi for some time, ilang beses din ako umakyat to cover anniversaries, to cover releases ng mga pinagkikidnap nilang sundalo. Okay, sir. May mga coverage ako na ang mga may ginahasa daw ang mga sundalo na mga IP. Pero nung we found out na hindi naman pala totoo kasi walang basihan. Pero dahil bago pa akong journalist that time, naghahanap kami ng balita. Basta balita, whether validated or not, verified or not, kukunin namin.
So, ganun sila ka mag-manipulate Kaya ng magpropaganda, mag-ano ng precisely. research. Ako, bagong pasok ako sa media noon, hindi ko mas naintindihan. So, pagtakbo ng mga ilang taon, doon ko na, hindi, I have to stand up and do stories such as this one na will somehow twist no, the realization of the Filipino people na hindi, kailangan maging tayo, mapanuri tayo sa mga organisasyon dahil ang daming nasisirang buhay because of this pakikibaka. Sa akin, aktivista ako on my own. I use my platform sabihin kung ano ang nakikita nating ills of the society, pero arming ourselves to kill our Filipino people, our fellows, yun yung sandali, mukhang hindi muna. Hindi tama. So, kaya ako nandito, kausapin kayo at i-discuss ninyo yung pangungulila ninyo sa anak ninyong si Louvain. Pero ganun talaga, Tino, na ang bunso ay talagang may special space. Yes, sir. Oo. Bakit may special space ang bunso sa puso ng isang nanay? Siguro kasi sila yung pinakahuli mong binaby. Sila yung talagang malapit sa'yo, laging nakakapit sa'yo. Clingy kasi siya talagang. Kahit hindi lang sa akin, sa mga ate niya. Ganun siya. Alam mo sir, nung lahat yan, manunood sila ng concert, hahatid namin yan. Tapos, pagbalik namin, susunduin namin. May dala kaming pitsil ng malamig na tubig. Nasa sakyan. Yes, magpipinsan sila, sir. Ganun namin sila sinuportahan lahat ng trip ng mga kabataan. Wow. So, kung hindi lang talaga siya na recruit ng mga ito, siguro masaya silang magpipinsan ngayon. Okay. Yung isa nga niya pong ngayon na may asawa na paanakin, sabi niya, ang tagal ni Louvain, ninang siya neto, inaantay siya ng inaanak niya, ayaw pa niyang yung barkada niyang pinsan, sir, tatlo silang magkakasabay kasi. May mga anak na yun, ayaw sana magpabinyag yun dahil gusto siya ang hinintay ninang. siya. Oh, yes, sir. Ang tagal daw niya. Alright. Ngayon, te, possibly, makikinig si Louvain sa ating usapan. What are the words you want to shower her by this time? Louvain Erica Espina. Louvain, ang gusto kong isabihin yung buo mong pangalan na binigay ko, ayokong palitan yan. Alam ko, nak, pagod ka na, anak. Tama na, nandito kaming pamilya mo na tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi titigil si mama, sila daddy, sila ate, na hanapin ka. Hanggang malakas kami, buhay kami. Dito lang kami, kukuhain ka namin hanggat mapagod ka dyan. Kung mapapagod ka, direkta mo na kaming awagan, anak. Alam, tutulong, walang ibang tutulong sa'yo, kundi pamilya mo lang. Umuwi ka na, anak. Ipagpatuloy mo yung maganda mong naumpisa na, ipagpatuloy mo yung kinabukasan mo. Kung ano man yung passion mo na tumulong sa ano man yan, alam ko na naiintindihan na kita, pero tutulong tayo kasama mo na si mama. Pero nasa ayos, nasa tama, na pagtulong sa kapwa, na hindi ka maghahawak ng armas, anak. Umuwi ka na. Matagal ka na naming hinaantay ng mga pamilya mo. Alam ko, sabi mo, hindi ka galit sa amin, naramdam ko, anak, dahil hanggang ngayon, alam ko na mahal mo kami. Kaya naniniwala ako na isang araw, babalik ka sa amin. Ang kaduluduluhan nito, pamilya mo lang ang hahanapin mo. Okay. Makikinig yung mga kasama niya. Yung buong NPA na kasama niya ngayon, anong gusto mong iparating na message? Sa mga kasamahan ng anak ko,
Alam ko may pamilya kayo. Alam ko yung bigat na iniwan nyo rin yung mga bawat pamilya nyo. Wala nang saysay ang pakikipaglaban sa gobyerno. Marami nang nakikinig sa atin. Maraming tamang tutulong. Mulat na ang mga tao sa kung ano man ang ipinaglalaban natin. Maaari kayo makipaglaban, maaring tumulong sa tamang paraan. Ibabain na ninyo yung armas nyo. Tigilan na yung pakikipag-away ng gamit ang armas. Tumulong tayo. Kung gusto nyo talagang tumulong sa gobyerno, tumulong ng tama. Tumulong ng tamang tulong. Hindi yung aalisan nyo yung pamilya ng may pamilya. Ibalik nyo yung anak ko at ito lang yung sana pinakikiusap ko sa inyo. Pumunta sa inyo ang anak ko ng maayos, buo ang katawan. Gusto ko, maibalik nyo sa akin yan, ng ganyan din, maayos, may buhay, at malusog. Ayoko isipin talaga, sir, na hindi pa ako ready, sir, na malaman na mangyayari sa anak ko yung mga nangyayari sa mga nababalitaan, sir, na walang buhay. Yun lang siguro ang hindi ko kaya pang tanggapin sa tagal-tagal na sinabi rin ng anak ko na, Ma, tanggapin mo ha na hindi lahat.